So yun guys, binalik na natin yung bago. Yan. So binalik natin yung bago. Wala siyang problema. Hindi siya nanginginig, hindi siya namamalya. Pero pag yung luma, nilagay natin sa una, andar, pagka uminit siya, doon siya pumapalya. So ang primary coil niya ay may problema. Primary coil niya at secondary. So yun may share ko guys sa inyo. So nandito yung luma. Ito yung luma. Yan. So sa luma, unang andar mga 10 seconds to 20 seconds okay pa siya. Pero pagka uminit na yung coil, doon na siya naglalabas ng error or sintomas. So yun lang guys. Sana nakakuha kayo ng konting kaalaman. This is Autoboyson. God bless you all. Maraming salamat. So hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So meron tayong i-check ngayon na Suzuki Vitara. So ang issue nito guys ay habang tumatakbo na mamatay daw. So bis napuntahan nilang shop ni customer ay ignition coil number 3. So ito yung bagong ignition coil. Yan. Ito yung number 3. So check natin. So dito may clip. Dito may clip rin. Dito wala ng clip. Doon sa number 4 may clip. So number 3 walang clip. So may possible na either lumuwag lang or yung harness niya nag-lost communication lang, or yung ignition coil ang failure or spark plug. So bago ang spark plug nito lahat. Tapos ignition coil nilipat lang doon sa number 3. Pero yung luma hindi na testing or na swap. So yun yung i-testing natin. Swap natin sa number 1, tanggalin natin yung coil number 1. So ito, tinester natin gamit yung multi-tester. Kinuhaan natin ng resistance ohms reading. So ngayon tatanggalin natin yung bago, kukumpare natin sa luma. So alisin natin yung bago. Ngayon tatanggalin muna natin to. Yan. Tapos tanggalin natin yung bolt nya para matesting natin. Kunin mo yung 8 nandyan sa gana. So yan yung first testing natin. Yan yung gagawin natin. So ito guys, natanggal na natin yung bago. Ito bago yan, tanggal na natin. Nireadingan natin ng resistance ohms. So parehas siya ng reading dito sa luma. So yung bago resistance ohm reading parehos o pareha yung reading sa luma. So ito yung luma, nireadingan natin, at dito nireadingan din natin yung bago, parehas, walang short circuit. So parehas siya. Tapos ngayon sasalpak natin tong luma doon sa number 1 kung magkakaroon ba ng reaksyon. So salpak natin guys para ma-prove natin na yung luma ay walang problema. Ating isasalpak. So yun guys, ito yung bago, ito. Ngayon ito yung luma.
So sinalpak natin yung luma dun sa sakyan. Okay yung andar. Ang problema pagka uminit siya ay nagkakaroon ng problema. Meaning namamalya siya. Namamalya. So ito yung bago, ito yung luma. Aandar siya pero namamalya siya. Pero pag diniinan mo ito sa ibabaw, ito nagkakaroon ng reaction siya na titining, pero pag binitawan mo ay bumabalik yung problema niya. So ang problema nito ay pagka napasukan na ng voltahe, doon siya naglalabas ng error. Pero pagka tinesting ninyo nito, resistance ohms, wala kang makitang error. Pero pag may pumapasok na kurente, doon mo na makikita yung error. So palitin na talaga to siya, dahil pagka uminit na siya, naglalabas na siya ng problema. So ibabalik natin yung luma. So yun guys, binalik na natin yung bago. Yan. So binalik natin yung bago. Wala siyang problema. Hindi siya nanginginig, hindi siya namamalya. Pero pag yung luma, nilagay natin sa una, andar, pagka uminit siya, doon siya pumapalya. So ang primary coil niya ay may problema. Primary coil niya at secondary. So yun may share ko guys sa inyo. So nandito yung luma. Ito yung luma. Yan. So sa luma, unang andar, mga 10 seconds to 20 seconds, okay pa siya. Pero pagka uminit na yung coil, doon na siya naglalabas ng error or sintomas. So yun lang guys. Sana nakakuha kayo ng konting kaalaman. This is Autoboyson. God bless you all. Maraming salamat.